ay manatili na po sa ating pong pagkakatayo. Kuhati na po natin ating pong mga Bibles. Buksan po natin sa table of contents. Hanapin niyo po yung Book of Haggai. Tandaan niyo po yung page number. At saka niyo po hanapin ngayon. Ito po yung aklat na bihira pong nabubuklat. At nakikita ho, maliban kung kayo merong application sa cellphone, ang daling hanapin, pero pag Bible ang hawak mo, nasan ba yun? Yun yung kapag binuklat mo, yung nakadikit pa. Nakadikit pa. Pero napakagandang paalala po ng libro po na ito, at ito po magiging pag-aaral po natin. Simulan po natin verse number 4. Verse number 4 to verse number 9, ating pong pag-aaral. Boy, monitor. Okay? Sabay-sabay po nating basahin. Haggai chapter 4, chapter 1, verse 4 to 9. Verse number 4, sabay-sabay po nating basahin. Ready, begin. Is it time for you, O ye, to dwell in your sealed houses, and his house lie waste? Now therefore, thus saith the Lord of hosts, consider your ways. Ye have sown so much, and bring in little. Ye eat, but ye have not enough. Ye drink, but ye are not filled with drink. Ye clothe you, but ye are not warm. And he that earneth wages, to put it in a bag with holes. Thus saith the Lord of hosts, consider your ways. Go up to the mountain, and bring wood, and build the house, and I will take pleasure in it, and I will be glorified, saith the Lord. Ye looked for much, and lo, it came little. And when ye brought it home, I did blow upon it. Why, saith the Lord of hosts? Because of mine house that is waste, and ye run every man unto his own house. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, kayo sa inyo pinagkakatiwala ang aming pong pag-aaral. Sa gabi na ito, ang inyong pong presensya, ang sumaamin, ang inyong pong kalooban ng mahayag Panginoon sa oras nito. Dalangin namin sa aming pong pag-aaral, ang kalooban niyo Panginoon ay makita namin ayon sa kung paanong inihayag Ama ito sa inyo pong banal na salita. Tulungan niyo kami sa inyong kakatiwala ko oras nito sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay po, mag-upo na po tayo. Ang Book of Haggai po ay naisulat po at ang konteksto po ng aklat po na ito kung bakit ito ang mga binanggit sa aklat na ito ay ito po kasi yung setting na kung saan ang bansang Israel ay kababalik lamang po sa kanila pong bayan, sa bayan po ng Israel, matapos po silang sakupin ng Babylon. At ang Babylon ho, pagkatapos po silang matalo ng Persian Empire, ay inalaw po na sila po ay makabalik sa kanila pong sarili pong bayan. At doon po nagsimula silang mag-rebuild dahil po nung sinakop ang Babylon ang Israel, winasak ang templo, winasak ang mga bahay, yung mga infrastructures po doon sa kanila pong bayan. At nung sila po ay bumalik, nagsimula silang mag-reconstruct. Inayos nila. Actually, sinimulan nilang ayusin yung templo. Just so happen na merong mga factors na naging dahilan kung bakit itinigil nila ito sabi nila, for 16 years. Dahil merong mga opposition, merong mga bagay sa ibang bayan na pumipigil, at nandun din yung mga personal na mga dahilan kung bakit ang mga tao, tinigil muna nila na i-rebuild ang temple at nag-focus sila sa pagre-rebuild ng sarili nilang mga tahanan. Which is walang mali. Kasi ano naman talaga yun eh. Marapat lang nilang gawin. Winasa kanilang tahanan, i-rebuild talaga nila. Pero hindi nag-take pleasure ang Panginoon doon sa kaisipan na sige, unahin muna naming itayo yung mga bahay namin. And that's why, sabi doon sa verse number 4, sinabi ng Panginoon, is it time for you, O ye, to dwell in your sealed houses, and this house lie waste? Okay na, yung mga tahanan ninyo, maayos na, nagpo-progress na muli kayo, pero pinabayaan ninyo ang aking tahanan.
na nagpapakita ng mas deeper na problem ng bansang Israel nung time po na ito. Hindi naman yung captivity lang ang problema nila. Hindi lang yung naging sitwasyon nila at kahirapan na pinagdaanan nila sa bansang Babylon at sa kanilang exile hanggang sa pabalik. Ang naging problema nila, ang tunay na naging problema po ng bansang Israel is spiritual problem. Spiritual problem na naging dahilan. At ito po'y ulit-ulit, nagre-record po ito all throughout sa history ng bansang Israel na masyado silang nafo-focus sa mga bagay na immediate pero nakakalimutan nila yung mga bagay na important. Huwag tayong magkamali po sa mga bagay po na yun. Hindi sinabi ng Panginoon na huwag mong asikasuhin yan. Hindi sinabi ng Panginoon, huwag mong pansinin yan. Pero ang sinasabi ng Panginoon, magandang maintindihan natin na ma-distinguish natin what is immediate and what is important. Dahil pag nagkamali po tayo, magagaya tayo sa history po ng bansang Israel. At ito po'y common at nakikita po natin sa pangyayari po ng maraming mga Kristiyano even now sa panahon po natin ngayon. Hindi tayo against kagaya ng bansang Israel na sila ay nagkaroon ng desire to build their own house, na ayusin yung kanila pong mga tahanan, yung mga home nila na nasira dahil sa pagkakasakop ng bansang Babylon ay i-rebuild nila. Hindi against ang Panginoon doon. Pero naging against ang Panginoon at nagkaroon ng problema yung kanila pong attitude na totaling pinabayaan po nila ang kanilang responsibilidad doon sa pagtatayo muli ng templo ng ating pong Panginoon. Nakalimutan nila na in the first place, kaya sila nagkaroon ng isang bayan na uuwian, na isang bayan na pinangako sa kanila ng Panginoon is because mayroong Diyos na nagbigay sa kanila niyon. May nagbigay na Diyos sa kanila noon. Ng bansa na yun, ng lupa na yun, ng mga ari-arian na yun. Sino pa sila dati? Sino ba ang mga Israelites dati? They are slaves. Wala naman silang mga ari-arian eh. And yet, binigyan sila ng Panginoon ng isang lugar na mayaman, isang lugar na kung saan sila ay mayroong tahanan, makapag-build sila. At yung nandun sa sentro ng lahat ng yun ay ang presensya ng Panginoon. Yung templo na kung saan nandun ang Ark of the Covenant, nandun sila nagsasamba, nandun nila ginaganap ang lahat ng kanila pong mga responsibilidad sa Panginoon. Yun po ang nangyari sa kanila. Kinalimutan po nila na lahat ng meron sila nung time na iyon ay byproduct ng kabutihan ng Panginoon sa kanila. And yet, anong ginawa po nila? Sinantabi nila. Kaya ito ngayon, si Prophet Haggai, ginamit ng Panginoon upang ipakita sa kanila na hindi uubra na ganyan. Hindi uubra na kayo ay nagpo-flourish, nagpapagal sa mga bagay na yan. Pero nakakalimutan yun na yung mga bagay na yun, mga bagay na kaya kong ibigay sa inyo kung tutuusin. Hindi nyo kailangang hindi nyo kailangang ipagpatayan, pagsumikapan, ibigay nyo. Kasi kaya kong ibigay sa inyo yan eh. Kung mapapansin ninyo yung kung paanong binigay ng Diyos ang bansa na yun sa kanila, isipin nyo yun. Yung kwento ng walls of Jericho. Na kung saan, ano bang ginawa nila dun? Sinunod lang naman nila yung utos ng Panginoon. Ilagay niyo yung arko sa harap, yung mga choir members sa harap, yung mga trumpet nandoon, at ikutan ninyo yung walls. Ano bang nagawa noon doon sa kanilang pagsakop doon sa bansang? Sumunod lang sila sa Panginoon, pero it is God na nagbigay sa kanila ng victory. Bumagsak ang walls of Jericho, nasakop nila yung bayan, yung mga lugar na iyon, hindi sa sarili nilang lakas, hindi sa sarili nilang galing, hindi dahil sa mahuhusay sila. Yun ay pagkilos ng Panginoon. Nasa saloobin ng Panginoon na kung tutuusin, pag binasa ninyo yung pinaka-heart nung message, nung rebuke ni Haggai, nagsusumikap kayo, you are sowing, pero bakit konti yung bumabalik? Nagsusumikap kayo, kumikita kayo, pero nilalagay nyo sa isang lalagyan na butas. Nauubos ang panahon ninyo, nauubos ang lakas ninyo, nauubos yung pagkakataon ninyo, pero ano nangyayari? Ang return, very little. Pero sinabi ni Haggai, pinapakilala lang ni Haggai na
Dati hindi nyo naman kailangan gawin yung mga bagay na yan. Kailangan nyo lang gawin, sundin ang kalooban ng Panginoon. Because God can give it to you. God will give it to you. Pero kailangan mong sundin siya. Kaya nababaliwala minsan yung pagod natin, nababaliwala yung sakripisyo natin. We are working, we put our efforts and place our efforts apart dun sa gawa ng Panginoon. Kaya ano nangyayari? Yung return little. Pagtingin mo, bakit ito lang? Bakit hanggang ngayon kapos pa rin? Bakit hanggang ngayon kulang pa rin? Okay naman eh. Maganda naman yung sahod, pero bakit sa katapusan ng buwan, laking kulang. Laging hindi namin nararamdaman yung kaginhawaan, hindi namin nararamdaman ang blessing. Alam niyo kung bakit? Because nowadays, sa panahon ngayon, people are chasing blessings. At nakalimutan natin yung blesser. Sinantabi natin yung blesser. Yung tagapagpala. Na-focus tayo sa blessing. Sinantabi natin ang tagapagpala. And that is why, sa pag-aaral po natin ngayon, pinamagatan po natin ating pong pag-aaral, let us don't choose the blessings over the blesser. Huwag nating piliin ang blessing over sa blesser. Because yung blessing na tinitignan natin ngayon, kayang ibigay ng Diyos yan. Kagaya ng bansang Israel, binigyan sila ng Panginoon ng isang lugar na kung saan sila ay nagfo-flourish, sila ay pinagpapala. Nakalimutan nila na Diyos ang may bigay nun. Nag-focus sila into rebuilding themselves. Nakalimutan nila that it is God na from nothing, sila ay itinayo ng Panginoon. And that is why maganda pong salaminin natin ang ating pong pag-aaral sa maikling oras. Hindi naman po mahaba yung ating pong pag-aaral. Maganda lang na pag in-apply po natin kasi sa ating pong magiging pag-aaral ngayon, makita natin na yung pundasyon ng kwento kung bakit nagkaganon ang reaksyon ng mga Israelita at ganon ang reaksyon ng Panginoon. It's because merong talagang problema spiritually ang mga Israelites. And for us to be honest po, magandang tayo po ay maging totoo rin sa sarili natin na minsan kung ano yung sitwasyon ng mga Israelita, yun din minsan ang sitwasyon natin. Yun din minsan ang sitwasyon natin. Hindi man siguro natin pinapabayaan na hindi tayo magpupunta sa church. Pastor, nasa church naman ako palagi. Hindi ko naman kinakalimutan. Pero hindi naman yun yung presensya. Actually, yung presence nila, nandun lang naman sa templo eh. Sabi nga ng Bible, paglabas nila ng bahay nila, yung templo po kasi, ang mga bahay, laging yung kanilang mga pinto o mga is laging nakaharap doon. Paglabas nila ng bahay, kita nila yung templo, pero nineglect nila yung nakikita nilang problema doon sa templo. Parang mga Kristiyano na nandun nasa church, aattend ng church. May nakitang problema sa sarili, may nakitang problema na kinais na ayusin ng Panginoon sa biyaya niya, sa pamamagitan ng pagkilos niya at paggamit doon sa tao na yun. Pero ano nangyayari? Hindi binabaliwala. Binabaliwala yung need, binabaliwala yung pangungusap ng Panginoon na merong mas importanteng bagay kaysa sa ginagawa mo. Because kaya kong ibigayan, pero kapag hindi mo inayos muna ito at mag-focus ka diyan, masasayang lahat ng effort mo. Gusto ko makita po natin tatlong bagay lang naman sa ating pong pag-aaral. Gusto ko makita muna natin yung wrong priorities. Their wrong priorities. Sabi po dun sa text po natin, verse number 2. Thus saith the Lord of hosts, by the way, sabi niya, thus saith the Lord of hosts, saying, these people say, the time is not come, the time that the Lord's house should be rebuilt. Ito yung ito na yung problema mismo eh. Hindi naman sa dahil meron silang hindi lang nila ginagawa dahil meron pa silang ibang mga priorities. Hindi lang naman yun ang problema eh. Yung kanilang reason kung bakit nila hindi ginagawa is because na-solidify yung kanila pong rason na hindi pa kasi panahon para itayo yan eh. Hindi pa panahon. Unahin muna natin to. Unahin muna natin yung mga sarili natin. Unahin muna natin ang tahanan natin. Unahin muna natin yung mga pamilya natin. Tsaka na yan.
Sabi nung verse number 2, the time is not come, the time that the Lord house should be rebuilt. Ang mga tao, ito po yung kanilang reason kung bakit hindi nila ginagawa. Hindi dahil sa ayaw nilang gawin. Kasi for them, hindi pa importante yan. Hindi mahalaga yan. Ito ang mahalaga. Ito yung bigyan natin ng pansin. Yung sarili natin, yung tahanan natin. And that is why na-displease po ang Panginoon. Na-displease ang Panginoon because for them, yung reason kung bakit may blessing sa kanila, yun ang hinuli nila. Hindi tama yung kanila pong mga priorities. Mas hinanap nila kasi syempre nga naman, mahirap nga namang tumira doon sa bahay nila na butas yung bubong o kaya sira. Walang pinto, wala silang security. Hindi naman sinabi ng Panginoon na huwag niyo munang galawin yan. Ang sabi dun sa talata, is it time for ye to dwell in your sealed houses? Pag sinabing sealed houses, yung may ceiling. Yun po ay hindi naman tutusin yung roof, okay na sana Diba? Yung roof, okay na. Hindi naman against ang Panginoon na ayusin ninyo. Pero sinasabi ng Panginoon, nag-put kayo ng effort para pagandahin, ayusin, pero pinabayaan ninyo ang aking tahanan. Hindi sinabi ng Panginoon pag uwi nyo, sige, diretso na kagad kayo sa templo. Ayusin nyo na kagad yun, pabayaan nyo muna yung bahay nyo. Hindi naman Ang nangyari sa kanila, okay na. Pwede na, naayos naman nila yung kanilang tahanan Pero isipin nyo, for 16 years, the construction of the temple is halted, na-postponed. Bakit? Dahil ba inabot sila ng 16 years para i-build yung sarili nilang mga tahanan? No. Hindi sila inabot ng 16 years. Araw lang kung tutusin ang kailangan para i-rebuild yung kanilang tahanan. Pero bakit umabot ng ganun kahabang panahon? It's because nawala na sa kanila pong prioridad ang templo ng Panginoon. Parang hinanap nila mas nag-prioritize sila sa comfort, sa progression nila. Nasira yung dating ako, bago sakupin ng Babylon, isang Israelitang negosyante, na ang dami kong alagang hayop. Nung sinakop kami, nawala lahat yun. Gusto kong i-rebuild yun. Gusto ko ulit mabalik yun. Siguro dun sila na-focus. Inaayos nila yung mga bagay na yun. Parang hinanap nila yung personal comfort na meron sila, yung personal na progress nila, more than sa purpose po ng Panginoon kung bakit sila binalik sa kanila pong bayan. May purpose ang Panginoon, may dahilan siya kung bakit ibinalik niya. In the first place, ang Panginoon may purpose kung bakit sila inalis sa kanila pong bayan. Palo ng Panginoon sa kanila yun, sa katigasan ng ulo nila Pero pag tinignan po ninyo ang mga talata patungkol sa presensya ng Diyos sa kanila po, hindi naman sila iniwanan ng Diyos Yes, kinorek sila ng Diyos sa kanila pong katigasan ng ulo. Pero the Lord was still with them. May favor pa rin ng Panginoon sa kanila. May biyaya pa rin ng Panginoon sa kanila kung bakit sila as a nation, hindi sila nawala, hindi sila nalusaw. Nakabalik pa nga sila sa sarili nilang bayan Sabihin, hindi sila totally pinabayaan ng Panginoon. The Lord was still with them. Pero yung puso nila, sa time ng exile, talagang totally nalayo na sila sa Diyos. Kaya nga ang mga hardships sa buhay po natin, babantayan natin. Hindi lang ang hardships nagli-lead sa intimate relationship with God. May mga ganun, may mga tao, Kristiyano, na kapag nahirapan, nasaktan, umuuwi sa Diyos. Marapat lang, tama naman yun. Pero minsan, kapag hindi natin tinignan ng hardship sa paraan ng Panginoon, kung paano tinitignan ng Diyos, yung purpose niya kung bakit niya inalaw yung mga bagay na yun. Minsan yung kahirapan, yun ang nagiging dahilan kung bakit marami rin ang bumibitaw sa pagtatiwala sa Diyos. Bumibitaw. Pinapabayaan nila. Ano ba pinagkaiba ko?
Ako nga naglilingkod eh, yung paupo-upo lang sa church eh, parang pang sila yung binibless. Ako na nagbibigay ng buhay ko at lakas ko sa Panginoon, ba't parang kami yung laging kawawa? Yun ba ang premise at pangako ng Panginoon na kapag naglingkod ka, nagtapat ka, ay pababayaan ka ng Diyos? No. Nagbubunga rin sa kakulangan sa pagtitiwala sa Panginoon yun eh. Kaya kapag tayo ay naglilingkod, bantayan din natin ang ating sarili. Pag tayo ay nagwo-work, babantayan natin ang ating sarili. Because pag pumasok ang pagod, pag pumasok ang negatibong kaisipan, pwedeng maging dahilan yun kung paanong ang dyablo pinapalamig ang ating pananaw sa Panginoon. Pagtitiwala sa Diyos. Kaya itong kanilang exile, naging dahilan kung bakit ang kanila pong priorities is mawala sa linya. Sila po ay naghanap ng comfort, sila po ay naghanap ng progress. At ano naging dahilan? Yun ang naging dahilan kung bakit pinabayaan nila ang tahanan ng Panginoon. Nagsimulang maging cold ang kanila pong desire na maglikod, pagpagamit sa Panginoon. Yun naging dahilan kung bakit ang kanilang progress, ang kanilang pagre-recover, ang bagal din. Ang bagal din. Parang maraming mga Kristiyano ngayon na minsan yung priorities natin, hindi rin natin na iaayos. Alam niyo po, napaka-importante yan na ginagawa ng lahat ng mga Kristiyano. Mapapastor ka, mapalingkod ka ng Panginoon, mapa-ordinaryong membro ka, mapa-leader ka, mapa-ano man ang ministeryo mo sa church. Dapat nabibigay tayo ng pansin sa kung ano ang mga priorities natin. Kasi hindi natin napapansin na ang daming pala nating bagay na binibigyan ng panahon. Mga bagay na binibigyan natin binubuhusan natin ng lakas natin. Pero ito mga bagay nito ay hindi ito ang dapat na sa top priority natin. Hindi tayo against sa mga entertainment, sa leisures. Importante yan, mahalaga yan, ginagawa dapat natin yan. Pero yung rest na hinahanap natin sa physical will not compensate kapag tayo ay pagod spiritual. Marami, pagod sila spiritually. Anong ginagawa? Kino-compensate nila ng mga bagay na physical, ng pleasure. Babakasyon muna kami. Pagod eh. Ano muna kami? Tawag dito, magsha-shopping muna. Yung iba, stress shopping. Diba? Yung kanilang, para naman gumaan, mawala naman yung stress ko, magsha-shopping muna kami. Pagdating ng bill, yung dapat nag-alis ng stress mo, nagdagdag lang sa stress mo. Diba? Buksan natin yung aircon kasi mainit. Diba? Pagdating ng bill, hindi lang yung katawan mo mainit, pati ulo mo mainit din dahil dun sa bill. Yung mga bagay na hindi tayo against. Pero minsan kasi, kapag hindi natin inayos talaga yung priorities natin, hinahanap natin yung mga bagay na makapagpupuno sa atin sa mga bagay ng mundong ito. Nakalimutan natin na kung naghahanap tayo ng isang matibay na pamilya, hindi outing ang magpapatibay sa pamilya. Kahit kayo ay nag-outing linggo-linggo, nag-ibang bansa, linggo-linggo, nag-spend kayo ng time with your children, which is good, di tayo against. Gawin natin yan, pagbakasyon, lahat ng time na pwede natin gawin. Pero pag inisip natin at dumating na tayo sa pagkakataon na inisip natin na ang effort lang natin ang makapagbibigay ng kaayusan sa pamilya natin. Yung pera lang natin ang makapagbibigay ng kaayusan sa future ng mga anak natin, nagkakamali tayo. So pwedeng masaya sila ngayon, pero paglaki niyan, pag yan apart from God, lumaki apart from God, yung saya mo ngayon, mapapalitan ng grief balang araw. Yung saya mo na nakikita mo sila ngayon na kasama mo, pero inalis natin sa priority yung sila ay hindi lang ma-provide yung kanilang pangangailangan, kundi lumaki sila na may takot sa Diyos. Lumaki sila na meron silang pagmamahal sa gawain ng Diyos. Paglaki yan, yung saya mong nakikita sila sa kanila ay mawawala, mapapalitan ng kalungkutan, mapapalitan ng regret.
Huwag nating ipagpalit yung mga bagay na importante sa mga bagay na immediate. Pastor, kaya hindi ko masamahan yung mga anak ko sa ministry kasi busy ako sa pag-provide sa pangangailangan nila. Mga bagay na immediate. Kalimutan natin, yung importante. Hindi naman maglilingkod yung mga yan. Itong mga bata na to, si AA, di ba? Si MM, tsaka hindi naman maglilingkod mag-isa yan. Hindi man pupunta sa church, mag-isa yan. Maliban na yung mga magulang magkaroon ng resolve na maliban sa kung anong kayamanan pwedeng iwanan ng magulang, ipamana. Higit sa lahat na pwede naming ipasa at ipamana sa kanila is yung pagmamahal, pagtatapat at pananampalataya sa Panginoon. Yung mga bagay na importante, yun ang i-prioritize natin. Nagkamali sila because they had the wrong priorities. Wrong priorities. Doon sila sa mga bagay na mga temporal. Sabi po sa pag-aaral natin, bago natin tapusan yung first point, if God is only an option sa buhay po natin, everything else eventually becomes disordered. Kapag option lang ang Panginoon sa buhay natin, magiging magulo ang iba, the rest. Magiging magulo. Yung akala natin ngayon, siguro ngayon habang wala pang bunga, okay pa. Pero lalabas at lalabas ang tunay na problema kapag hindi natin inayos yung tunay na kailangan, yung mga bagay na importante. Huwag tayo magkaroon ng wrong priorities. Pangalawa po, gusto ko rin makita rin po natin yung hindi lang po yung wrong priorities ang naging problema po nila, kundi nagkaroon din sila ng wasted provisions. Wasted provision. Wasted provision. Ano po yung nangyari? Mayroon namang pagpapala ang Panginoon sa kanila. Pero ang sabi, ye have sown much. Ang dami niyong hinasik. Dami niyong hinasik. Verse number 6. And bring in little. Ye eat, but ye have not enough. Ye drink, but ye are not filled with drink. Ye clothe you, but there is none warm. And he that earneth wages, and put it into a bag of holes. Naging problema po nila, nagle-labor sila, nagtatrabaho sila, nagpapagal sila, pero ang liit ng harvest. Ang liit ng harvest. Kumakain sila pero walang fulfillment. Sabihin, binibigay naman nila yung pangangailangan ng kanila pong physical na pangangatawan, pero walang fulfillment. Umiinom sila, pero walang satisfaction. Hindi nawawala yung, hindi napapatid ang uhaw. Kumikita sila, pero ang daling mawala nung nasasayang lang. Nalulus lang nila yung mga kinikita nila. Kaya po itong nangyari sa kanila, ang nangyari sa kanila is they are hindi lang po financially drained, but they also spiritually dry. Hindi lang po sila financially drained. They are spiritually dry. Actually, yung drain financially, lahat naman tayo ganun eh. Di ba? Nadidrain naman financially, pero ang hindi normal, yung we are spiritually dry. We're spiritually dry. Nananalangin nga tayo. Kaya nga po, ini-encourage natin ang bawat isa, lalo kapag sa prayer meeting natin, ibinabana natin sa baba. Ginagawa natin lahat ng effort para tumamis ulit yung oras ng pananalangin sa Panginoon. Ini-encourage natin. Pero kahit na anong gawing effort natin as a church, nagawin yan. Baguhin man natin ang oras, baguhin natin ang program. Pero ang tunay na problema kapag tayo spiritually dry. Alam niyo po yung dry na nakakita na kayo ng tigang na lupa. Tigang na lupa. Yung bang matigas yung pinaka-top soil niya. Napakatigas na. Kahit basain mo yun yung tubig nasa ibabaw pa rin eh. Hindi nakaka-penetrate. Yung tigas ng lupa. Parang ganun yung bakit nangangaral naman si pastor,
Mapatid-patid na nga yung litid ni Pastor, kakapangaral, kakasigaw, puro tayo Bible study, puro tayo support group. Pero ang nakakatakot na kalalagayan, nandun nga tayo sa mga gawain na yun. Pero ano na lang, for the purpose na lang ng attendance. Masabi lang, wag lang ako matawagan ni Pastor at makamusta ni Pastor. Ay, kapatid, parang hindi na kita nakikita ng ilang panahon. Wag lang tayo makamusta ng mga officers ng mga ministries at matanong tayo pag Sunday, wala ka nung gawain natin, wala ka. Sige, pupunta na lang ako. Ay baka bisitahin pa ako sa bahay, papameriendahin ko pa yung mga yan. Ganun na lang ang dahilan natin. Pero hindi na tayo naglulong. Hindi na tayo naglulong sa mga gawain, sa time ng personal na pananalangin, sa personal na pagbabasa ng salita ng Diyos. Hindi na natin na-i-enjoy. At dumating tayo sa punto na ganun eh. Yung bang na-require ka na lang na basahin ang Bible, ini-encourage natin, basahin natin ang mga Bible natin, dahil binabasa natin ang mga Bible natin. Pero, wag sana tayong dumating sa point na for compliance na lang ang pagbabasa natin ng Bible. Masabi lang, kasi pag hindi ko binasa, pag di ako nagbasa, hindi ako nag-devotion, parang nagigilty ako. Yung parang mawala lang yung guilt feeling na nagawa mo lang. Pero hindi talaga naging blessing sa iyo. Walang. Yun po yung kalalagayan na meron po sila. They are spiritually dry. Kaya kahit na anong gawin nilang effort, kahit anong gawin nila, it becomes wasted. Ano man ang mga bagay na mag-gain po natin sa mundong ito, when it is apart from God, pwede naman natin ma-attain eh. Pwede ka naman sumahod, pwede ka naman kumita, nang hindi mo inuuna ang Diyos eh. Pwede naman eh. Pwede ka naman mag-backslide. Habang backslider ka, kumita ka, mag-business ka, may pagkita naman eh. Pero, ang nangyayari, nilalagay mo sa isang bag with holes na nasasayang. Ang daming opportunities ang nasasayang. Ang daming mga bagay na nawawala ng kabuluhan. Bakit? Kasi ang tunay na tagapag-ingat din ng pagpapala, hindi naman tayo na tumanggap. Ang tunay na tagapag-ingat ng pagpapala, yung nagpala din. Diyos ang nagbigay sa atin yan. Diyos din ang magpapanatili sa atin yan. Nakakalimutan natin yun eh. Na kung ang Diyos ang nagpala sa atin, Diyos din ang magpapanatili niyan sa atin. Ang nangyayari sa atin, nilalagay natin sa sarili natin yung pag-iingat. Humingi ka ng trabaho sa Panginoon. Lord, bigyan mo ako ng trabaho. Binigyan ka ng trabaho ng Panginoon. Pinagpala, Lord, salamat sa na-provide na yung mga pangangailangan ko. Kaso Lord, hindi na ako maka-attend naman ng church. Hindi naman ako maka-attend ng church dahil doon sa trabaho ang binigay mo. Baka hindi kay Lord galing yun. Baka hindi kay Lord galing yung... Kasi ang Diablo din, nagbibigay din ng opportunities eh. Kaya dapat magbantay tayo, ini-screen din natin ng mga opportunities. Hindi ibig sabihin positibo at blessing sa Diyos galing yan because ang Diablo, deceiver. Kung yung seemingly blessing nagiging dahilan para malayo ka sa Panginoon, malayo yung morality mo makorap, yung panahon sa Panginoon ay mawala. Magandang mag-isip-isip tayo at panalangin natin, Lord, talaga bang kalooban mo ito sa buhay ko? O baka masyado akong nagmadali. Naging dahilan yung impulsiveness ko na makapag-decide ako ng mga bagay na naging dahilan para malayo ako sa iyo. Huwag nating hayaan kasi masasayang lang lahat. It is wasted opportunities or provisions ang mangyayari po sa atin. Kaya po ano mangyayari? Ang mangyayari po sa atin ay magkakaroon tayo ng, yung potential natin is wala. Kaya sa third point natin, wandering potential. Although yung wandering potential, parang parang yung idea nito is, nag-wonder ka, ano kayo ang limit nito? Ano kaya ang limit nito? Parang ganun yan eh. Parang, kung tayo ay merong bagay na ginagawa, iniisip natin meron tayong mga
investments, nag-invest ka ng time, ng effort sa isang bagay, you are wondering, ano kaya ang magiging bunga nitong mga investments ko na to? Minsan napapaisip tayo, kung sa present, yung resulta, ito lang kaya talaga ito lang kaya yung kaya nung binigay ko na to. Ito lang kaya yung profit dito sa investment ko na to. Nagbigay ka ng time, nagbigay ka ng effort, minsan nasakripisyo pa yung time mo sa pamilya mo. Nagbigay ka ng mga bagay na yung lahat ng talent mo, binigay mo, binuhos mo. And yet, ito nga yung sabi ng verse kakarampot. Napapaisip kaya yung mga Israelita, ito lang ba talaga? Ito lang ba yung potential ng lahat ng sakripisyo at ginawa ko? Ano po yung sinabi sa verse number 9? Ye look for so much, naghahangad tayo ng marami Gusto natin marami. Pero ang sabi, and lo, it came little. Pagbalik, konti. And when ye brought it home, I did blow upon it. Hinipan pa ng Diyos. Sabi talagang halos wala. Ang point po natin dito sa last natin na bahagi is, kapag importanteng ina-assess natin yung sitwasyon natin, ito lang ba talaga? O merong mali sa ginagawa ko kung bakit napakaliit lang nitong gain, ang liit lang nung kita, ang liit lang nung profit. Sinakripisyo mo, tingnan mo yung investment dun sa dun sa profit. Oras mo, panahon mo, lakas mo, pamilya mo, kahit church life mo, sinag-alang-alang mo para sa mga bagay lang na to, it's not worth it. Nagtataka tayo, bakit yung iba, hindi naman sila ganun ka-stress sa buhay nila, pero ba't sila pinagpapala? Bakit sa kanila, ba't sila satisfied sila? Kami, halos magkakukuba, maging kuba ako, kakatrabaho. Halos wala na akong tulog. Yung tulog ko, 2 hours na lang. Diba? Iyak pa yung anak mo. 2 hours na lang ang tulog mo. Halos magkasakit ka na, kakatrabaho. Tapos ito lang. Yun ba ang pangako at plano yun ba ang disenyo ng Panginoon? Ganun ba ang nais ng Panginoon sa buhay natin? Kasi pag ni-review nyo ang pagpapala ng Panginoon, hindi ang sabi ng Bible, siksik, liglig, umaapaw eh. Hindi normal yung little na to. Compare mo doon sa ininvest mo. Sa mga bagay na binibitawan mo, sa mga bagay na binibigay mo. There is potential sa bawat isa po sa atin na kayang kumilos at ipakita ng Panginoon ang pagpapala sa buhay natin. Pero there is something wrong sa pagmamanage natin ng investments. Kung bakit yung potential, yung earn, yung profit, kakarampot, ang liit. Kailangan natin mag-reassess. Baka mayroon tayong napapabayaan. Baka masyado na tayong nag-focus at pinili na natin yung blessing, pinili natin yung kakarampot na ito over sa kung aayusin natin yung investment natin, aayusin natin yung buhay natin, aayusin natin yung priorities natin, aayusin natin yung pangangalaga ng provisions ng Panginoon sa atin. Ano kaya yung potential? Ano kaya yung potential? Kasi sa lahat ng pangako ng Panginoon, sundin mo siya, pagpapalain ka niya. Siksik, liglig, umaapaw. Higit dun sa pinanalangin mo, higit dun sa mga inisip mo at iniisip mo na pwedeng ibigay ng Panginoon sa iyo. Kasi yun ang disenyo at plano ng Panginoon eh. Pero bakit hindi nagkakaganon? There is something wrong. Mayroong problema. Hindi yan ang plano, hindi yan ang kalooban ng Panginoon because you will spend your tatanda tayo sa ministry natin, tatanda tayong isang Kristiyano, pero hindi natin nararanasan yung sinasabi ng Bible na pagpapala na maiiyak ka na lang kung bakit binigay ng Panginoon sa iyo because alam mo na hindi mo kaya sa sarili mo. Hindi mo deserve. Pero binigay ng Panginoon because you did something right. Mayroong tama kang ginagawa eh. Yung profit, wag mong problemahin. Ang pinaglilingkuran na natin yung source eh. Siya yung blesser eh. Huwag ka mag-settle sa blessing.
Focus ka sa blesser. Kasi yung blessing, kayang ibigay ng Panginoon sa iyo yan. Huwag mong pabayaan ang spiritual life mo. Huwag mong ipabayaan, ipagpalit yung mga bagay ng Panginoon sa mga bagay ng material ng mundong ito. To the point na talagang ialis ka na dun sa kaisipan na hindi pa ito yung time para talagang ayusin ko yung sarili ko sa Panginoon. Hindi mabibreak yung trap ng kaaway na manatili ka sa kakarampot na blessing, na ang disenyo at ang potential at ang plano ng Panginoon sa iyo, pagpalain ka ng higit. At pagpalain ka to the point na talagang itataas mo na lang ang kamay mo at sasabihin mo, Lord, salamat sa biyaya mo. Kasi yun ang disenyo ng Panginoon. Yun ang plano ng Panginoon sa atin. Huwag nating hayaan ng diablo to tell otherwise. Nasabihin, tagal-tagal mo ng Kristiyano, bakit? Di ba? Bakit ganyan ka pa rin? Hindi naman yun eh. Hindi tayo prosperity gospel na sinabi natin na, oy, magpunta kayo sa church namin, yayaman kayo. Yung negosyo nyo, magbo-boom yan. Di ba? Magkakaroon ka na ng, di ba? Magkakaroon ka ng sports car. Hindi naman yun ang pinapangaral natin. Hindi natin pinapangako yun. Kasi yung pastor mismo, wala eh. Pero, ano sinasabi natin? Ang Panginoon natin na pinaglilingkuran, Diyos na nagbigay nga sa atin ng kaligtasan. Binigay nga niya yung kanyang anak para sa atin. Yung mga bagay pa na yan ang hindi niya kayang ibigay. Nagsisettle tayo sa truth that God can bless us beyond our expectation. Beyond our expectation. Pero hindi nangyayari yun sa pag-attend lang ng church. Hindi lang nangyayari yun sa pagiging present lang natin tuwing Sunday sa upuan natin. Hindi nangyayari yun. Kagaya ng mga Israelita, nandun naman sila sa vicinity nung templo. Pero anong ginagawa nila? Pinabayaan nila. Focus sila sa sarili nilang buhay. Focus sila sa sarili nilang mga ginagawa. Pinabayaan nila ang gawain ng Diyos. Huwag nating hayaang humantong tayo sa ganung kalalagayan because masasayang. Masasayang. Ang daming masasayang. Huwag nating hayaang mangyari yun. Piliin natin ang blesser. Huwag lang yung blessing. Mararanasan natin ang mga pangako ng Panginoon sa buhay natin. Sa susunod tayo na yung tatayo dito para mag-testimony. Para magpatunay at magpatotoo na, Lord, tunay talaga ang iyong salita. Panghawakan lang at gawin namin kung ano ang kalooban mo. Kaya, pagtiwalaan po natin ang Panginoon po natin. Tayo po tayong lahat, tayo po ay manalangin. Tayo po ay closing prayer. Pero sa oras na ito, huwag nating hayaang napakinggan lang po natin ang pangangaral ng salita ng Diyos. Yung sitwasyon po natin bilang mga mananampalataya, huwag nating hayaan na yan lang. Kasi kapag tinanggap natin ang katotohanan, baka siguro hanggang dito na lang ako. Baka hanggang dito na lang ang buhay ko. Titigil ka sa pagdi-desire, titigil ka sa pananalangin, titigil ka sa pag-pursue ng kalooban ng Diyos sa buhay mo. Wag mo hayaan ganun. Because God has greater plans for you. You are made for more. May naisang Panginoon sa buhay mo i-accomplish. May naisang patunayan ng Panginoon sa buhay mo. Huwag mo hayaan na gamitin ng diablo yung complacency, yung pakiramdam na okay na siguro to. Okay na ganito, masaya na ako sa gantong buhay. No. Hanggat mayroong kalooban ng Diyos, may plano ang Panginoon sa buhay mo, manatili lang tayo sa pagtitiwala sa Kanya. Mararanasan natin yun. Personal po ang ating pong mensahe ngayon. Huwag nating hayaan na matapos lang sa pakikinig natin. Even sa ating pong devotion, huwag nating hayaan na manatili tayo sa isang spiritual na buhay na dry. Yan ang punot dulo ng lahat kung bakit even our worship is dry, our service is dry. Because our spirit is dry. Kung yan ang sitwasyon natin, huwag kang manatili dyan. Hindi yan ang kalooban ng Diyos. Nais ng Panginoon, ayusin natin ang ating pong mga sarili sa Kanya, sa Kanyang biyaya, upang maranasan natin ang kalooban niya. Kaya po, sa oras na ito, bigyan natin ng panahon ng bawat isa para tayo ay makipagniig sa Panginoon, makipagtotohanan tayo sa tunay na kalalagayan ng ating pong spiritual na buhay.
Kung mayroon dapat ayusin, ayusin natin. Paayos natin sa Panginoon. Panginoon, sa oras na ito, ang aming pong mga sarili ay narito sa inyo pong harapan. May mga bagay, Lord, na marahil ang kaaway sa Kanya pong pag-atake sa aming pong buhay, nagiging dahilan para kami ay tumigil. Kami, Panginoon, ay magduda sa gawa po ninyo. Lord, ang mensahe ng inyong salita, ang nawa ay kumilos sa amin. Ito, Panginoon, ay maging paalala sa amin na meron kaming Diyos na hindi lang ito ang plano. Merong Diyos kami na may dakilang plano. Kaya, Panginoon, matutunan lang namin na ipaasa ilalim ang aming pong kalooban sa inyo. Anumang rebuke, anumang correction, ang inyong salita ay pinangungusap sa amin. Ito, Panginoon, ay matanggap namin. Sundin lang namin, Panginoon. Sa gayon, masumpungan at masaksihan namin ang pagpapala, Panginoon, sa inyo. Kaya, Lord, bless niyo ang bawat isa. Hindi ko alam ang sitwasyon ng bawat mga mananampalataya ngayon sa aming pong church. Marahil may mga personal na panalangin, may personal na problema. Pero Lord, batid mo itong lahat. May plano kayo sa lahat. At itong plano na to ay mabuti, Panginoon. Sa ilalim na kami sa kalooban mo, pagpalain mo ang bawat isa. Sa iyo namin pinagkakatiwalaan lahat ng ito. Kasi po ang aming pong papuri at parangal sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po. Ating pong awitin natin